Okay, isa pong mapagpalang hapon sa inyo lahat. Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya mahal po kayo ng Diyos sa buhay. At ang ating pong bisita, halo-halo to. Halo-halo sponsor. Mula sa Sawata. At saan po kayo? At Dondaska. O taga Bagong Bari, mag-ina. Isang mataba, isang payat. Si Sir Man, sa ano to, sa may sister, ano? Epi Aquino. O, apat sila, no? Si Taba, Epi Aquino rin, no? Si Lilit. Okay, ano po tayo? At least isa pong magandang hapon sa inyo lahat uli. At mga bati po kami sa inyo ng isang maligayang pagpati sa inyo lahat na tagapakinig. At so wala pong maayon sa inyo yung mga gawain natin dito. Tuloy-tuloy po yung gawain natin. At pagbati po natin sa ating mahal na Bishop Teodoro Bacarin Jr., Hospital Director, at ang ating Bishop sa Caloocan, Bishop Jugracia Iñiguez. Happy listening po sa inyo. At sa lahat po ng ating pong radio program, dalawa po. Pakitanda nyo, DWAD, 1098 kHz, M-Band, daily, every Monday to Friday. Tapos 4 hanggang 5 ng hapon, ito po. Ang DCRB namin, once a week lang. Every Tuesday lang po yun. Kahapon meron kami, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Pakitandaan niyo po, para sa ganon, at least pag malagi kayo makikinig. Ang live stream po namin, www.veritas846.ph. Ayan, gusto niyo po mag-live streaming, makikita niyo po kami sa Veritas po yun. Dito naman sa amin, meron kami rito. Dito po sa DWAD. Okay, ito lang po sa inyo, yung mga gawain po natin. Revival of the Holy Spirit, Asais. Okay, sa Bulacan po ito, magaganap. Panguna po ng aking kapatid na si Celia de la Cruz. At ang religious linkage with team building, okay, pasensya na po kayo na bago, no? May kasi natakot ako sa Diyos. You know, best Friday of the month. Ginising ako nung gabi. Buhay ko pala nakapain doon. Pag ginawa ko yung best Friday of the month pa, sabi ko, patawad po, patawad. Gagawin ko na lang ako na bahal di ba sila magalit sa akin? Huwag lang ako kayo magalit. Ako, iyaano ko talaga. Sasabihin ko po sa lahat. Pero gabi noon, hindi ako makatulog. Doon ko nakita pag nagkamali ka pala, lalo pag mahalaga, kasama mo maraming tao. Ayun pala, mabigat pa rin maraming kasamang tao. Diba, minalimot yung linggo, halimbawa, itong linggo, hindi tayo naggumawa ng gawa ng Diyos. Ako naman alagot niya. Mahalaga po bawat gawain. Kaya sa inyo lahat, ulit ko, pasensya na po kayo. Sabi nga sa inyo, huwag lang magalit sa akin ng Diyos. Di bali kayo pagpapasensya, pero ang Diyos iba. Pag siya na nagalit sa mga taong leader niya, diba si Aaron David, Sister Cecil, nagkasala lang yun, pinabilang lang yung tauhan niya rin sa yung kalaban niya. Alam mo, parusa sa kanya, 70,000 tao na matay. Lahat yun. Nasa Bible po yun. Kung ganun po lang. Mamaya, mamatayin tayo ng mga tao doon. Kaya ako, tigil na. Sa na po, sa Asais. At least mabait sa atin ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng discernment. Sa na po, May 10, ha? May 10 ang araw ng Webes. Baka magkamali kami, May 10, Webes po yun. At least, tandaan niyo po. At hindi na po maano yun. Sigurado na po yun. Walang sablay. Amen, ha? Okay, ito po yung aming cellphone number. Pwede nyo akong tawagan. 0917-328-7851. 0922-812-6454. At yung kay Sister Jo, 0920-803-8822. At yung sa atin po, yung kay Sister Rose, wala tayong kay Sister Rose pa rito. Hallelujah, glory to God.
Okay, ito po yung ating ano, yung Divine Healing Mission, inulit ko sa inyo, every 10 a.m. up to 12 noon. Yan po yung ating time sa Divine Healing Mission. Ang address po natin dito po sa venue natin sa Mother Unit, sa May Paho. Okay, kung ano, tawagan nyo lang kami. Yung magka-clash on the block na si Obi naman, kung sino po yung may gustong mapanigan ng clash on the block, just call Soldier of Christ office to 986-7977 285-5120. Yan po yung ating telephone namin, yung mga Christ on the Block. Alam mo, pag pinapanikan ka ng Christ on the Block, sabi nga, bababa ang swerte. Sabi nga, Bisaya, no? Dati ang malas, tatanggalin. Ang swerte, babalik. Kaya nga, mga swerte pala yung mga ano, no? Kaya pag napanikan kayo ng Mama Mary, no? Natandaan ko yung napanikan namin sa Mama Mary sa Quezon City. Sa Sauyo. May sakit yun, no? Bedridden po yun, matanda na yun, 86 na. May makakita namin, pagbalik namin, nakatayo na, nagkain. Galing-galing naman. Sabi niya, bakit yun, lakas yun sa Diyos, ha? Dinala nila Mama Mary, nakadalawang linggo lang dito. Yung taga sa Uyo, yun. May lumakas. Kaya ako, galing-galing naman ang Diyos sa buhay talaga. Kaya sa inyo lahat, nulit ko, magpapanik po kayo ng Mama Mary. At saka yung walang panggamot, God Divine Healing Mission. Alam mo, Divine Healing Mission, alas 10 po ito hanggang alas 12 ng tanghali. At sa punta po kayo, lalo yung walang pambiling gamot, mahirap na ano. At least ang Panginoon, naroon po, ang Panginoon handa niyang pagpagaling tayo. At saka abangan at panoorin niyo po yung Solid Price TV program sa NBN Channel 4. Yung Sabado po yun sa ganap na 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Para doon sa mga wala na inasang kundi ang Diyos sa buhay na makapangyarihan sa lahat, panoorin niyo po ang Channel 4 at madadaman niyo po walang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Okay, yan po yung ating ano, sa lahat. Gusto po ng Panginoon niya na makano kayo. At least, iluulit ko ulit, yung ating pong mga gawain, yung ating pong tatawag natin doon na team building, religious trip, iluulit ko ulit, sa May 10 na po nabog na po sa May 10. Thursday po yun. May 10 ha. Kaya nga pasensya na po. At dahil pinagbawalan tayo ng Diyos, bisa may feedback sa akin. Bisa madaling araw. Baldi, mali yan ha. Bibigyan ka ng sakit na bakit? Ang hirap pala na leader ka, no? Ikaw magsasabla sila. Kaya kailangan ko naman gawin ng matapang na desisyon. Bahala na kung magalit sila. Ang mabigat nga lang, magalit siya yung Diyos sa buhay. Okay, sa lahat po ng live stream viewers, binabati po namin kayo, si Elsa Nicolas ng Vietnam, Cathy Tinampit from Israel, Ali Baloyut of Santa Teresa Group, Melody Morano of Landscape Group, Lorna Cantero of C3, Caloocan, Mona Lisa Ramirez of Bacoor, Cavite. Happy listening po sa inyo. At ang ano po, at ang mga iba pa nating gawain, at least yung sa inyo, yung ating revival sa ano, no? Revival natin sa Bulacan. First Sunday of the month. May, ano po yun, May 6, ha? Lahat ng mga taga Bulacan. Okay, doon muna kayo. Kasi punong-puno na tayo rito. Lahat ng taga Bulacan, maaari doon na po kayo. Para sa ganun, ano, at least makabawas kayo rito. At least, ang dami-dami na po natin. Kaya iniwalay-walay ko na po. At least, yun po yung gusto ng Diyos. At least, nagtataka nga iba, no, sister, no? Bakit kayo, ang bilis yung dumami? Kayo mga iba-iba, no? Kami, kwento mo nga yun, no? Bakit ganun, no? Okay, ano na po tayo? At least, babasa na po tayo ng Ebanghelyo ng Panginoon. At least, sister, no, pakibasa, no? Mga pala, mga pangalan nyo, hindi ko nakuha, diba? Mga pangalan nyo dito. Ano ba yung mga pangalan nila? Nakalagay ba mga pangalan nyo dito? Kasi ipakilala na lang kayo. Taga-ano, pakasulat lahat ng pangalan at ikaw na magbasa ng Ebanghelyo Sheila. No?
Sister Sheila po ng Bagong Baryo. Basa po ng Ebanghelyo, pagkakalap natin kay Sister Sheila ng Bagong Baryo. Sumaatin po nawa ang pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoong Yesu Kristo. Ang salita ni Jesus ang hahatol. At malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nagutos, kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuli ka namin, Panginoong Yesu Kristo. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step
Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to Holy Spirit. Okay, napaganda po na Ebanghelyo ng Panginoon. At least makikilala mo na siya pag inusin ng Diyos sa buhay. Nasa Kanya po lahat, sa Kanya mga kamay. Pag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos sa buhay, mababago buhay natin. Pero kung sumuhay ka, magkakaproblema kang mabibigat. Kaya pala maganda pala yung pag sumunod ka. Kaso ang hirap sumunod niya, ang kalaban natin, papakabigat. Si Satanas, lagi niya tayo mamaliin. Lagi niya tayo bibigyan ng kasalanan. Kaya mahalaga pala yung totally concentration, totally surrender, at saka ginagawa natin 3 a.m. covenant prayer. Isa pala sa pinakamahalagang gawain niya. Para totally, at least ang Diyos, baguhin po tayo pa na. O si Sheila, ano mamasasabi mo sa buhay mo? Amen. Praise the Lord. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, kay Mama Mary, sa inyo Brother Ting. Magandang hapon po kay Sister Early. Magandang hapon po sa aking mga kasamahan dito. Magandang hapon po sa ating lahat. Mapagpalang hapon po. Alam niyo po, hindi naman po kami talaga ang ang sponsor, pero nagpupuri po ako at nagpapasalamat kay Lord. Talagang niloob niya po itong hapon na ito na purihin ko siya at sambahin sa hapong ito. Kasi po, isang taon na po ako na mula nung naoperahan po ako, patuloy po ako nagpupurit, nagpapasalamat kay Lord dahil po sa God's Healing Mission po. Talagang mga kapatid, ang God's Healing Mission po talagang napaka-epektibo po na pagsasakripisyo po para sa ating lahat na may mga kasakitan, physically, spiritually po. Kasi bago po ako na-operahan, talagang nag-God's healing po muna ako habang hinihintay ko pong schedule ng aking operation. Na sinabihan na po ako ng doktor na cancerous po ang aking bukol sa aking ovary. Pero nanalangin lamang po ako, Lord, sabi ko, wala po kayong lingkod na inyong pinababayaan, hindi nyo hinahayaan ang inyong mga lingkod na malungkot. Kaya alam nyo po, nung naoperahan ako na 3 beses po akong na-biopsy, na lahat po yon ay ordinaryong bukol lamang po. Alam nyo po, halos mapasigaw po ako sa tuwa. Halos sumigaw po ako sa pagsasabi ko po sa harapan ng doktor ng praise the Lord nung sinabi po niya na hindi po cancerous ang aking bukol sa aking ovary. Kaya pinangako ko po sa ating Panginoon mula po noong binigyan po niya ako ng pangalawang buhay. Sabi ko, Lord, talagang maglilingkod na po ako sa inyo ng buong buo, na kung ano man ang inyong kalooban, bagamat kuminsan talagang sumasablay tayo. Sheila, ano nadama mo nung alam mong sinabi sa'yo, cancerous yan? Ano nadama mo sa sarili mo? Hindi ko po alam ang aking gagawin, Brother Ting. Hindi ko po alam kung maglulumpasay ako or iiyak ako, pero nanalig pa rin po ako sa ating Panginoon kasi meron po akong... Naalala mo yung God's healing, Opo, talagang sabi ko, Lord, habang hindi pa po ako na-schedule ng aking operation, magsasakripisyo po ako bagamat mahirap, araw-araw, 3 sakay ako, balikan, 6 na sakay papuntang Bagong Baryo, pero talagang sabi ko, Lord, ibibigay ko po sa inyo ang aking panahon, basta... Kesa nga mamatay, di ba? Opo. Talagang pinangako ko po kay Lord na nasa ospital pa lamang po ako, sabi ko, Lord, wag nyo lamang pong gawing cancerous ang aking bukol. Talagang ibibigay ko na po ang oras ko sa inyo. Kasi dati po, Brother Ting... Nangangako ka talaga, no? Opo. Nangangako po pala tayo pag tayo ay pupunta na sa... nagiging aktibo ka na, no? Opo. Kasi po dati... Dati, patawing-tawing ka. Magsisimba lang po kung gusto. Pupunta lang po ng Paho kung gusto. Pag ayaw, mamamasyal, pupunta ng Hindi na. Pero ngayon po, pag may nag-iimbita sa akin ng mga kamag-anak namin, okay lang po, basta wag lang ang araw ng linggo. Ganun pala yung karanasan, sinasabi ko. ano? Yeah, experience is the better teacher, no? Amen. Experience, the one way of, yung lalong magkaroon ng lakas ng prayer. Opo. Lakas ng yung lalakas ng ating pag-ati sa kanya. Okay, thank you. Opo. Yan po si Sister Sheila Balun, ano, na ginamit ng Diyos sa buhay. At least sa kanya pong dahil sa sakit niya, yung mga sabihin ba sa'yo na cancerous yan, siyempre matatakot ka, no? Lahat tayo takot. Siyempre, ba't ako isipin mo rin yun? Bahala na. Tapos basta kailan na prayer.
Ang kabahan lang sa atin po sa Soldier Prize, meron po kami prayer, meron kami God Healing Mission, meron kami mga pamparaan para mangako lang kami. At alam ng Diyos ang puso namin, alalaman ng Diyos ang puso namin kung gaano kami katapat. Kung hindi, alam niya yun. Eka tayo, alam na natin gagawin. Kaya pag nakita na pag nagtapat ka, malaki pag-asa mong gumaling. Paano iba hindi alam? Kaya natutuluyan sila. Okay, sister, ano ba pangalan mo, sister? Sige po. Sige po, ano po ba? Ulita kasi, ano po ba mapupuri niyo kay Lord? Nagpapasalamat Sige, pakilakas po. sa iyo, brother, sa iyo, Diyos na buhay. Sa kagalingan ko, ako po noon, inakyatan ng birhen sa bahay. Ngayon, sabi sa akin nung nag-akyat, ako daw ay magsimba, para daw, ano ba yung maliwanagan ako. Sabi ko man, oo, susundin ko yun. Tapos, ito naman, may dumating na sa akin, balidak nakapagsimba. Ngayon, dumating sa akin yung sakit ko nga, hinihingal ako. Sabi ko, Diyos ko, patawarin mo ako. Hindi naman hika yan. Hika daw to eh. Tapos, Ba't dati ba hikain ka? sabi daw hika. Ngayon, pag inuubo ako, andyan yung hingal. Nahirapan ako maghinga, abot-abot hininga ko. Tapos sabi ko, Lord, pupunta ako doon sa paho, aakyat ako. Alisin mo lang yung hingal ko. Oo, sabi ko, alisin mo lang yung hingal ko. Nung pag-umpisa ko, sabi ko, magpi-15 days ako. Pag akyat ko doon, bago ako nakarating sa taas, ilang pahinga ko, nahirap talaga ako. Inaabot Alam niyo, ako karamihan yun hininga. sa puso po talaga Oo. yun. Sa puso yun, hindi Tapos hika yun. pag ko naman doon, paglakad ko papunta, nakailan pahinga na naman ako. Nagpa-check up ka ba sa puso? Hindi, hindi, nagpa-check up po noon. Sabi daw, hika daw to. Wala naman daw, sabi, pag matagalan daw, magkakompresyon na ako sa puso. Ayun nga, komplikasyon sa puso. Oo. Ngayon sabi ko, ay, naku, dito na lang ako, sabi ko kay Lord, sabi ko, dahil wala akong pera, Pag walang pera si Lord, ano? tapos ito naman kapatid Awawa ko, naman ng Diyos, ano? sinama ko doon sa Chinese. Kahit may pera ka si magpa-check up. Lord. Nung sinabihan naman ako doon sa Chinese nga, ganito, ay sabi ko, halika na, uwi na tayo, ayaw ko magpagamot. Doon na lang, sabi ko sa paho, doon na lang ako magpagamot. Yun na. Tapos nung nag-15 days ako, tapos yung 15 days, may room pa ako kaunting hingal. Inabot ka ba, ibig sabihin, totally, nadama mo na after 15 days. Naramdaman ko Lumuwag na na. talaga nga, medyo may Tsaka pag, paggalingan. totally na, bago ka na. Pag nadama mo yung pagbabago. Nung pumapanik ka, hindi ka na hinihingal. Tapos ito na. Nung pumapanik ka sa agdan, hindi ka na Ngayon, hinihingal. sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy na akyat ko, di O, nakinihinga. yun, gumaling ka Ngayon na, di ba? napapasalamat ako sa Diyos na Oh, buhay. sige, thank you. Na pinagaling ako. Thank Maraming salamat Thank you, po. Sister Lita. Ito mo, ha? O, sige po. Baba niyo na po. At yun yung Sister Lita, dahil sa kanyang sakit, na hika o kaya patungong sakit sa puso, pero bandang huli po, inano ng Panginoon. Binigyan siya ng kagalingan dahil nanalo ang Panginoon sa kanya. Sabi, ayoko dyan, dito na lang ako. Kaya nagkaroon ka ng tsansa para piliin ka ng, bigyan ka ng Diyos ang ganito mo. Ang hirap pahingalin, di ba? Alam mo, delikado yung sakit mo. Di ba? Anytime, mawawala ka na pag biglang sinumpong. Okay, thank you, ha? Okay, bigay ko mo si Cecil Mike ko bago ibigay si Cecil Mike ko muna. Gusto ko lang muna to, batiin si JR ang mag-inang, pinagaling ng Instant True Radio. Siya ay nagpuri sa Diyos. Lalo ba siya sa text po yun, yun po nakalagay si JR mag-inang. Pinagaling lang po Instant Healing to Radio yun. Kaya makinig po kayo sa radio program. Iniwala kayo lahat po ang gagalingan bibigyan niyo. Ipatong niyo lang yung kamay niyo sa kanya. Tapos bandang uli, meron kayong tubig, langis, tinapay, lagyan niyo yan. Makita niyo po, nagsisibing gamot yun. Amen, ha? Lahat po tayo makakasakit. Tandaan niyo, no? Bandang uli, ang Panginoon makakako ka. Tulad din. Ako si Daniela, nangako siya. Ibig mo, cancer lang sana. Huwag maging cancer to. Ako yung kanyang kakahalong gabi. Sabi ko, Lord, patawad na po ako. Ang hirap pala meron kang gano'n, no? Hindi mo
Tapos nadadama kong gumagaling-galing na ako, Lord. Thank you po, Lord. Thank you, Lord. At hindi na po, lalaban na po ako sa mali. At hindi ko na po susundin yung mga ganun. Maganda pala yung lumalaban ka sa mali. Ano? Yung totoo yung paglalaban mo. Kasi sister, ano ba masasabi mo? Una po sa lahat, magandang hapon sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay po. Magandang hapon po sa ating Panginoon Diyos na buhay, sa Maliin ng Birhen, sa Banal na Espiritu Santo, kay Brother Ting, Sister Early, sa lahat po ng narito nakasama po. Nasabit lang po kami, aking apo. Naghatid po ako ng bayad sa aming ticket sa linkage. At napostpone po ng May 10. Ayan. Kailangan po kung ano man po yun na nangyayari ay unawain natin dahil hindi yun mangyayari kung walang dahilan. So, kalooban ng ating Panginoon, salamat sa Diyos at malakas ang discernment ng ating head servant. Kaya wag po magtatampo yung iba kasi marami po ako na-dispose sa ticket, 260 po. Kasi kumuha pa ako sa iba. So, salamat sa ating Panginoon. Wala pa naman po nagreklamo sa akin. No? At binabati ko po yung mga combine po, San Mateo Montalban, Pabahay 2000, Pasig Line, Silito Homes, AP Aquino, Sangandaan, at Pangasinan Chapter. Binabati ko kayo sa pamamagitan ng ating Panginoon dahil sa inyong kasipagan sa pagpatuloy na pagdalo at pagganap sa gawain ng ating Panginoon. Pinagpupuri ko po sa ating Panginoon yung kung paano niya ako tinawag sa pamamagitan din po ng kasakitan. Mayroon na po 12 years ngayon na nakakaraan. Ako po dati ay may sakit sa puso, 30 taon. Naakyatan po ako ng Mahal na Birhen. Noong time na yon, wala pang God ceiling, wala pang nagsasabi na pwede kang gumaling sa pamamagitan ng pagtanggap sa Mahal na Ina at sa pagsunod. Basta naramdaman ko na lang po na gusto kong sumunod kung saan ang Mama Mary. Patuloy pa akong sumunod. So, 4 na buwan lang po na naramdaman na namin na gumaling ako kasi yung maintenance ko noon na 6 na klaseng gamot, bigla ko na lang pong nakalimutang inumin dahil hindi na po ako sinusumpong. Dati pag hindi ako nakainom ng isang araw, Paano ba sinusumpong ako. Masakit ang puso? Masakit? Ano po, yung nanghihina po ako na ubusan ng oxygen kasi may bara. Opo. Kaya pagkailangan uminom ako ng gamot. So makaraan lang po ang 4 na buwan, ay gano'n na po, pinagaling ako ng ating Panginoon, katulong ating Mahal na Ina. Hindi ko po hiniling, sa panalangin hindi ko po hiniling pagalingin ako kasi akala ko hindi na ako gagaling. Dahil yung nanay ko doon po namatay. Opo, nantay ko na lang yun kasi yun doon namatay ang nanay ko. Ano Pero, iniisip mo yun? Ba't minintay mo? Ano sa isip mo? Nagre-ready ka na sa sarili mo? opo, kasi Anong pagre-ready ginagawa mo? yung nagagamot ako pero patuloy na Pero hindi pagsisimba. pa alam tong gawain dito. Hindi pa po. Inalok lang po sa akin yung Mama Mary. Ang galing-galing pala, no? Ang galing Pero po. may mga tao palang walang lunas dyan, ano? Aswerte pala yung nag-aalok sa'yo. Swerte Kailan po. pa yung mga leader pala natin Hanggang ngayon po, nag-aalok. tinatanong akong utang na loob doon sa nag-alok sa akin. Nung makita mong gumaling ka Opo. na, nangako ka naman. Nangako ngayon ako. Dahil hindi po ako makapaniwala dati. Monthly, nasa Manila Medical Center Kamukha ni ako. Sheila, nangako, nung Opo. sabi may cancer. Kaya nung naghuling check-up ko po, nung malaman ko na normal na ang puso ko, doon ako nangako, umiyak ako sa Panginoon, Iiyak nangako ka talaga ako. ako, sister. Lord, maraming salamat. Ano, Sabi iiyak ko, ka talaga pag nabasa mo. hindi ko hinihiling sa inyo na pagalingin niyo ako, pinagaling niyo ako, may plano kayo sa akin. Sige Lord, hahayo po ako, sasama ako, susunod ako kahit saan niyo ako ipadala. Kaya tinupad din naman po ng Panginoon. Ang layo-layo ng mga pinagpadalhan sa akin. Nakakarating na ako ng Tugigaraw, wala pa akong reklamo. Bahala na po si Lord, may Tugigaraw, may Pangasinan. Basta bigyan mo lang ang buhay, Bali Lord. sa awa at habag natin Panginoon, pinagkatiwalaan niyo niya po Pero ako habang ngayon. binigyan ka naman ng sakit sa tuhod. Opo, sabi siguro ng kalaban, sige nga, tusukin ko yung tuhod mo kung lalayo ka pa. Pero kahit anong mangyari po, basta kailangan hayo pa rin kahit malayo kayo mga anak ko nagugulat. Nay, akala ko ba masakit ang tuhod mo? Ba't andiyan ka? Layo-layo niyan. Kasi pagpapunta po sa gawain, nawawala.
Amen. Ganun po talaga. Sinusubok tayong lahat ng kalaban. Kaya magpakatatag po tayo sa ating pagsunod, sa paglilingkod sa Panginoon, sa awat habag niya. Sa ngayon po, mayroon na po kami ipinagkatiwala si Lord sa akin, 7 combined group po. Kaya ang aking isang linggo, araw-araw may trabaho. Yung Pasigla, iniwan niya si Chelly. Opo. No? Kaya awa po ng Diyos. Salamat Tapos sa Panginoon at Pangasinan. patuloy na labanan. Pangasinan, ano ba yan? Pangasinan po. Pangasinan, Tugigaraw po. Pasiglain, Opo. Tugigaraw, San Mateo Montalban, Pabahay 2000, Pasig Line, Silito Homes, AP Aquino, Pangasinan, Tugigaraw. Tugigaraw Amen. pa, no? Kaya Dami, salamat no? sa Diyos, patuloy na kalakasan, paminsan-minsan sumasakit ang tuhod pagka madaling araw lang. Amen. Pag nasa gawain, wala. Kaya maraming salamat sa ating talagang ito ng Panginoon. pang-init. Bumili si na ano po naman, kayo. si sister naman. Sister ano? Dinggi. Lindi. Isang magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, sa Holy Spirit, kay Mama Mary, kay Brother Ting, kay Sister Earl, at sa mga kasama ko po dito sa loob. Magandang hapon po. Pinupuri ko po si Lord kasi bilang isang lingkod po niya, napakadaming pagsubok, napakadaming pinagdadaanan. Pero kayang-kaya rin naman pong lutasin or kayang-kaya din pong dalhin. Katulad na lamang po ng ganito po. Ngayon, medyo mabibisi na naman po dahil magpa-practice na po para sa anniversary. Ayun, marami na naman pong sakripisyo. Pero hinahanda na po namin yung sarili namin dahil doon para kay Lord naman po yun. Tapos ngayon nga po medyo inuubo-ubo po ako dahil siguro po sa init ng panahon. Pero nung vigil po, sabi ko po, nung tinataas na po yung tinapay, sabi ko, Lord, nawa pag kinain ko tong tinapay na to, nananalig ako na mawawala yung ubo ko. Kasi po, bago po nung vigil, nung Sunday ng gabi po, sobrang ang tindi po ng ubo ko para na akong aso na kumakahol. Kasi makati po talaga sa lalamunan. Tapos masakit na rin po siya dahil nagagasgas na po yung lalamunan ko. Tapos sabi ko, Lord, sige po, magsasacrifice po ako para sa inyo. Tapos yun nga po, nung kinain na po yung tinapay, yun, nung kinabukasan po noon, hindi na po ako masyadong sinumpong ng ubo. Inuubo po ako, pero hindi na po katulad ng dati na sobrang lala talaga na kala mo malalabas ko na yung baga ko dahil sa sobrang pagkaubo po. Ayun po, pinupuri ko po si Lord, napakabait niya. Tapos, ngayon po, habang bakasyon, wala pa pong pasok, ini-spend ko rin po yung time ko para kay Lord na magsisimba, punta ng blessed, tapos yung magpa-practice nga po, punta dito sa Paho, yun po. Yun lamang po at isang magandang hapon po. Okay, mga kabataan. Ilan taong ka na ba, Sister Lindy? 19 po. 19 years, na-college ka na, no? Okay, ibig sabihin, alam po talaga ang labanan. Pag alayak sa inyong edad, labanan yan. Talagang kailangan dyan, ingat ka rin, number 1, kailangan mo si Lord. Pagka ganyan yung 3 AM covenant prayer, iyanin niyo po yan. Lagi niyo pong gagawin sa buhay niyo. 3 AM covenant prayer. Alam, dapat may skin tayong 3 AM, Pag sinabi kong 3 AM covenant, alam mo sa 3 AM. Mahal ka kasi yung 3 AM covenant prayer, isa po sa atin yan, yung tinatawag ng totally consecration. Totally surrender. Kasi nakikita ko, pag ito pala, ginamit mo pala, yung lahat ng gagawin mo sa buong maghapon, magtatagumpay. Kaya mahalaga pala yung 3 AM covenant prayer. Kaya sa inyo lahat, huwag niyong kalilimutan po yun. Ano ba naman yun? Rosary lang. Habang inaantok ka pa, rosary. O, para huwag ka antokin, gising mindiwa mo. Tapos, sabayan mo ng awit ng pastol. Panalangin mo yung mga dapat natin panalangin, Lalagay ko nga yung mga dapat natin panalangin dyan. Papaskil ko, Papaskil ko po dapat natin panalangin. Yung mahalaga kasi, kagaya ng RS bill, yung earth, yung mundo, para huwag dumating. Baka dumating yung batong malaki, the end of the world na. Ano pa yung yung mga ating mga kaparian.
ng ating community. Ako po, bilang isang leader, kailangan niya sasama niya pangalang mahalagang bagay. Pag daw nakagalaw, mabigat pala. Okay, mahalagang sa akin lahat ng ang kalakasan. Kaya kailangan ko ang lakas ng prayer. Yun po, no? At least sa inyo po lahat. At yung bang yung minuwid ko ulit, yung ating po mga gawain, lalo na yung Sunday Fellowship. Yung Sunday Fellowship po, alam nyo, kahit nasa ibang bansa kayo sa mga live stream, yung mga nakikinig sa amin, huwag kayo magbibigay ng habang napakinggan nyo na ako, yung Sunday, bless po yan. Bigyan nyo na ang Sunday kay Lord, buo. Tingnan nyo po, lahat ng gagawin nyo tagumpede. Isa po yan sa totally surrender, totally consecration. Pag nagawa nyo po yan, bandang uli yan, Panginoon, tutulungan niya kayo sa lahat ng gagawin nyo. Kaya Sunday, at least pinagkakaloob na kay Lord yun. Huwag yung kalahating araw lang, o kaya isang araw lang, isang oras lang. Takbo na kayo sa mall, pasyal dito. Kaya nga tayo, di ba, tiisan lang. Bagay, kung titingnan mo, na Lunes. Hanggang Sabado, yun na. Pero mo, dami-dami mong araw mo. Ang Diyos, isang araw lang, nalakawin pa isang araw. Kung tiisipin mo, lugi ang Diyos, sobra itong mga tao, no? Ako nagbigay ng buhay sa inyo. Ako nagpapakain. Ako nagbibigay ng hangin, lahat. Tapos yung kayang hangin, tapos yung kaya tubig, pag hindi nag-iiyakan kayo. Pag may sakit ka, ito mo si Cecil, 32 years. Yan, lumadlaman niya gumaling siya, mahangako na ako sa Lord. Bibigay ko na yung buhay ko. Kahit siya mo kayo padala, papaig na ako, pagalingin mo na ako. Siya na ikaw, biglang sabi sa kanya, cancerous siyang bukol mo. Ako nangako na siya. Mangako ka talaga. Sabi, hindi ka pwede hindi mangako. Lahat ng pangako gagawin. Pag nagkamali naman siya yung pangako niya, hindi niya ginawa, babalik-uli yun. Gaganin na naman yun, no? Tapos sasabihin mo, yun, hindi na, wala na yun. Pag hindi ka na yung isa na nasira mo, wala na, tuloy-tuloy ka na rin. Mali patawarin ka ng Diyos. Pero susunod, hindi na. Ano na ibig sabihin, kukunin na buhay mo. Ang hirap pala tayo natin. Yung pangako mo, tuloy-tuloy na. Bakit? Masarap nga mangako kay Lord. Dahil sa pangyaring kasakitan, bandang nila, iayos mo buhay mo. No? Kasi kung wala kang ganung mga pangyayari, hindi magiging duwag ka. Siyempre, ang iisipin mo, yung galaw ng mundo. Ikaw, Sterling, baka may nasabi ka pa. Meron ka pa 3 minuto. Sige na, baka may nasabihin ka pa. Baka may nasabihin ka na ito. Tungkol doon sa doon sa natin. Sige na. Sa 3 AM covenant prayer natin. Yung natin, yung tungkol doon sa masabi mo? Kaya magandang hapon po sa inyong lahat, mga gilaw naming nanonood at nakikinig dito sa Healing on the Air, DWAD 1098 sa inyong talapidan. At alam niyo po mga kapatid, napakabuti talaga ng Diyos kasi sa nangyari nga doon sa ating trip, parang lagi talaga tayong inaano ng Panginoon, lagi niyang through experience, diyan niya tayo ginagawang perfect. Sabi nga kung hindi tayo nagkakamali, hindi natin malalaman yung mga bagay na gusto ng ating Diyos na buhay. Kaya po ako ay nagpapasalamat kay Lord dahil ang aking brother husband, Brother Ting Arcadio, ay muli na naman niyang tinuruan sa magitan ng isang experience na nagkaroon siya ng karanasan kagabi, madaling araw, na hindi siya nakatulog at nahirapan po siya sa kanyang pag-ihi. Ngunit in the name of Jesus, pinadiscern lang ni Lord sa kanya na ayokong mabigo kayo sa inyong pagsunod sa aking kalooban ngayon, pagpa-fasting. Kaya nga po, sa mga nakabili ng ticket, huwag kayong malungkot. Gusto lang ng Panginoon na mas lalo natin siyang mapuri sa magitan ng mga pangyayari sa ating buhay, sa ating community, sa lahat ng mga activity ng ating Panginoon. At ako'y nagpapasalamat sa 3 AM Covenant Prayer. Napakabisa po, no? Dati kung mag-3 AM ako, nakahiga, kaya natatapos ko siya, 6:00 na, nag-rosary pa ako. Hindi pa ako matapos-tapos. Pero nung sinabi nga na may nagsabi sa akin na pag ako nagti-3 AM, nakaluhod ako sa harap ng altar. Alam niyo po, ginawa ko yon sa ngalan ng ating Panginoon at nagkaroon po ng kasiyahan yung kalooban ko. Nagkaroon po ng lakas yung aking katawan na ngayon po ay wala akong kasama sa bahay sa pag-aasikaso sa tahanan namin. Ako lahat sa ngalan ng Panginoon at katulong ko rin konti ang aking anak. Pero siyempre bilang isang ina, mas pagod yung katawan natin. Alam niyo po mga kapatid, pupunta pa ako ng vigil overnight
Sabi ko, Lord, wala pa akong tulog. Araw-araw 3 a.m. gising na ako. Pero alam niyo po, ang saya-saya ng loob ko. At saka, ang lakas-lakas yung katawan ko. Bagamat may nararamdaman ako masakit sa kalamnan. Pero ang nakapagtataka is nagagawa mo pa yung mga bagay, lalo tigit para sa gawain ng ating Panginoon. At mas maganda pa doon is, parang feel mo na yung presensya ng Panginoon at ang tagumpay ng kanyang gawain. Kaya, Lord, maraming salamat. Sabi nga, mamatay man itong aming katawang lupa, pero ang Espiritu naman ay buhay na buhay sa iyong banal na harapan. Kaya mga kapatid, kayo po ay mag 3 a.m. Sabi nga kung paano ang Diablo po ay gising na rin ng ganyang oras, dapat tayo ay gising na rin upang makapag-ugnayan kay Lord, upang ang lahat ng ating gawain sa maghapon ay maging matagumpay at maging masaya. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus, and glory to the Holy Spirit. Amen. Okay, pakihanda na po yung ito na po yung pangatlong version po ng ating gawain. Pakiready na po yung langis, tubig at tinapay. At makinig na po kayo ng may kaayusan. At madadaman niyo po ang pagdating ng Holy Spirit sa pamagitan po ng mainit at malamig. Yan po yung tubig at dugo ni Jesus. Ito po yung ating programa na lagi natin itinataas. Ang tinatawag natin, Healing on Day. Ilang Ama ng kapangyarihan. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat. Sa patutuon, sabi mo, ang salita ni Jesus ang nahatol. Kaya pag ikaw hindi ka tumupad ng kalooban ng Diyos sa buhay, ang salita ng Diyos mismo ng Panginoon, ang siyang nahatol sa iyo. Sa patutuon mo, Panginoon, ang mukha mo'y kasing liwanag ng katangalan tapat. At na namumula siyang bibig ay kasing talas ng tabak na magkabilitan. Mga nananalig sa akin, hindi lamang sa akin nanalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At salamat po, Panginoon, sa pamagitan mo na sinugo ka ng Ama. Salamat po, Ama, na nakamta namin ang tilang apoy. Dahil ginamit ka ng Ama para isugulit sa amin at napagtagumpayan mo po yung hirap at sakit na namatay ka sa krus ng Kalbayan ng Golgotha. At ang nakakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung napakinggan sino man ang aking mga salita, at hindi niya ito pa rin, ito, hindi ko siya hatulan. Sapat na parito ako upang hatulan ang mga sanlibutan. Hindi ko pang iligtas. Salamat po, Ama, sa aming maraming salamat sa pinagkaloob mo sa amin na habag na ang ahato sa amin, hindi ikaw pa nga magliligtas sa amin. Buhay mo nga, binigay mo. Buhay mo kaisa-isa. Tiniis mo lahat yan para sa amin. Pakasakit ka. Hinayaan mo nga hapitin, paluin, pitikan sa tenga, kutusan ng mga Hudyo, at pahulaan sa iyo kung sino pumitik. At ang hirap at sakit na inahampas ka. Halos hindi ka makahinga na sa hirap. Pagod na rin yung pumapalo sa iyo. Ngunit hindi ka pa rin, Lord, na umihil, na nagsumisigaw ng malakas. Tinitimpi mo, Panginoon, hindi ka gumaganti. Pwede mong humingi ka ng tulong sa Ama, padala mo yung mga anghel mo, puksain sila lahat, magaganap. Wait, hindi mo ginawa ang pinaka-number 1 pa lang, kailangan mo tiisin lahat ng sakit niya. At pag natiis mo pala yung sakit niyan, sa muli mong pagkabuhay, doon po namin makikilala kang lubos. At doon pala kami lahat hanggang sa saling-saling lahi. 2,000 taon na lumilipas, pero hanggang ngayon, marami ka ng taong naligtas sa pamagitan ng tilang apoy niya. Kung namatay ka sa krus ng Kalbaryo, na hindi mo nakamta ng biyayang yan, o hindi ka namatay,
Yung sa kabila nyo, ang kabayaran pala ng kamatayan mo niyan, di lang apoy. Kaya pala tiniis mo lahat. Kaya pala hinayaan mong maghihirap ka. Dahil meron ka palang na kukunin at ibibigay sa yung mga minamahal na likha na mismo ikaw, inaalay mo ang buhay mo sa amin. Ngayon kami, Panginoon, mahina kami, takot, tuwag. Alam mo yun, Lord, dahil nababasa mo ang puso't isipan ng mga tao. Kasi alam mo kami, mahina, walang lakas. Kaya lang kami lumalakas. Nung babaan mo na po kami ng dilang apoy. Yung dilang apoy pala nyo, Lord. Yun ang espiritu ng katagumpayan mo. Na binigay mo sa amin lahat na natuklasan namin. Na every Sunday pala namin gagawin ng papuri sa'yo. Ang mga tao na be-bless. Binababa mo ang dilang apoy. Pinalalakas kami lahat. Sa tuwing ikaw mo, Lord, napurihin ka sa tuwing na ang lakas namin mananatili. Kasalanan patatawarin. Kasakitan gagaling. Buhay namin mapupugtong, muli mong duduktungan. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Ang lakas namin matutulad ng sa agila. Kaya salamat po sa papuri mo, sa mga tulong na binigay mo sa akin. Kaya salamat po na pinalakas mo kami, hindi dahil sa amin, kundi dahil sa iyo. Hindi lang apoy pala niyan ang daan ng pagbabago ng tao. Sa tuwing gaganapin namin ang baptism of the Holy Spirit, maraming tao na bless. Maraming taong gumagaling. Maraming tao nagbabago dahil ang dilang apoy na yan siya mismo ang nagpapabago. Hindi kami. We are useless na alipin. Kaya Lord, salamat po. Tinuruan mo kami maging mababa, mapagkumbaba. Kaya sa hapong ito, Lord, inihingi po namin ang langis at tubig at tinapay niyan. Bless mo. At lahat po yung magamit na nagagaling po ang kailang karamdaman taglay. Dahil din po, Ama, tinataas ko rin po sa iyo. Sabi mo, sasangkapan mo kami kapangyarihan. Papatong namin kami mo, gagaling ang may sakit. Kaya Lord, inihingi ko, inihiling. Iunat mo yung mapagpalang kamay. Abuti mo po yung malalayo niyan, saan man sila naroon. Nasa ibang bansa, sa ibang lugar ng sulok ng bansang Pilipinas na ngayon nakikinig. Live stream. Sa oras ito, Panginoon, ipatong mo yung mapagpalang kami sa kanila. At sila'y gagaling. Sa bababa sa kanilang dilang apoy mula sa langit. Pupuksain ng Diyos ang lahat ng mga mikrobe ng cancer. Iba-ibang mga kasalanan na dinilis yung puso na. Kaya sa hapon dito, Panginoon, sabi mo, na mga pagpapalas kami ng masamang espiritu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Lagi mo kami pinalalakas. Kaya sa oras ito, Lord, mga tahanan na winasak mo, Satanas. Mga tao na ginulo mo. Mga computer na pinirapan mo ang kabataan. Ang sugal. Shabu. At ang lahat ng mga bisyo nilagay mo, Satanas. Kaya sa kapangyarihan po ng pangalan ng Panginoong Hesus sa walang hanggang kaliwagan. Sa hapong ito, wala ka ng karapatang pamanatili sa bawat tahanan ng mga kapatid namin nakikinig, sumusubaybay sa programang ito. Kaya Satanas, sa hapong ito, inuutusan ka namin. Itinatali, itinatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Salamat po, Ama. Maraming salamat. Prayer po namin, prayer request, Panginoon. Dinadalangin namin sa itong mga taong ito. Pagkalaw mo sa kanila, Lord, ang kailang mga dalangin. Si Bisitasyon makalinaw. Ang lalim makuti. For good health. Bigyan mo siya ng magandang
Kalusugan, Juanita Hernandez, Nestor Lagman, Senny Gonzalez and family, Maring Mateo and family, Mon Cruz and family, Aning Hernandez, Des Castillo and family, Baluyot, Wal family, kahabagan mo sila, Lord. Tulungan mo itong mga taong babasahin ko, Panginoon, na maging daan nilang pagkabago, pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay. Si Carlo Malonsong, Panginoon, Corazon Biasura ng family, Rosario Talavera, bigyan mo sila, Lord, ng mga karanasan upang makilala nila ang Diyos na lubos. Pellegrina Galang, Paul Moreno, Jenny Limpingol, Gigi Abara, Prince Carl Torres, Sophie Emily Abara, Luke Andre Abara, Princess Charmel Torres, Roland Nicolas, Rodrigo Talavera, Emily Talavera, Rosalie Abara, Ruel Talavera, Rosmel Torres, Adrian Galang, Arnold Galang, Arnel Galang family, Alexander Galang, Arlene Di Malante family, Angelita Pingol, Pablo Moreno, itinataas ko sila sa iyo, Chagweda Nicolas, and family. Listening na naway, pagkaloban na po ng anak, Francisco Cedillo, Erlinda Cedillo, si Erlinda Maninang, Panginoon, na kapatid po namin sa Dimasalang, kahabagan mo siya. Si Sally Di Diyos, na may karamdaman taglay, matagal na po siyang dinadialysis. Kahabagan mo siya. Si Roshap ng USA, hindi po dinadialysis siya, may 10 taon na po. At siya ang aming po lahat namin si Rosalina Katintig, at si Milagros Arcadio Ventura, ang aking kapatid. Ipagalaw po sa kanya, Lord, na makalakad na siya. Si Pedro Cedillo, Lerma Pega, Eleanor Llaneta, Roger Sorelawa, laway makapag-anak na maayos. Edgar Cueva, Mujam Montanilla, Neri Mata, Eden Empire, Cesar Artigas, Shirley Cantero, Lola Cantero, Ramil Santa Maria, Lucito Panaligan, Elang Cancer, Marcelino Marles, and family, Ronald Rigacho. Bigyan po sila ng mga trabaho upang manatili po silang tapat sa iyo. Latag family, Songko family. Turuan po yung mga tao, Panginoon, pa ang mga sikreto mong malaman nila. Para sa ganoon, na ilinggo, bigay nyo kay Lord. At matuto kayong magbigay para sa Diyos, para hindi kayo maghirap. Pagkala mo sa kanilang karunungan niya, Lord, upang yung sikreto ng Diyos makuha nila. So, ito ngayon pala nagpapasalamat po. Estina Sunga, Anthony Alexander, Fermin Santos, Socorro Santos, Josie Morano, Carmela Marie Morano, Priscilla Morano, Romel Santos, Ronelio Limen, Bill Kalim, Sister Luisa Gatchalan. Kahabagan mo po siya, Panginoon. Si Pablo Ko, Alvin Gardel Castillo, Jessica Marie Batumbakal. Iyan po sa kanila, Lord, ang mga pagsilang sanggol. Janet Jane, Janet Jap, Shelly Kak, Chiyap and family, Johnson family, Rico family, Loya family, Balloon family, Tabasundra family, Peguis family, Romera family, Milan family, Bacani family, Lorna Lodi, Josephine Lucia family, Cicely Leonor Calas, Cristina Mante, John Michael Fulanos, Edwin Gudran family, Remedios Peralta family, Romeo Pescasio, Dela Pescasio. Po sa lahat, mga Lord, maraming po salamat. Salamat po sa Lord sa mga nabanggit tayong mga pangalan. Yung mga hindi po nabanggit namin na nakapag-text, hindi naman naisulat. Lord, dinadalangin namin sa iyo. Pagkalaw mo kailang kahilingan. Hindi po lahat ng coordinator, disciple, elders na patuloy na sumusunod sa iyo sa iyong gawain. Lord, kahabagan mo sila at kung may sakit sila, pagalingin mo at kung may kahilingan sila, dinggin mo. Lampot at si Marian Mansya, pagkalaw po sa kanya, makapagsilang siya ng sanggol na may kaayusan. Sa inyo po lahat, maraming po salamat. Dalahin ko na sana po lahat tayo ay magkaroon. At hanggang dito lang po ako. Sa inyo po lahat, salamat po sa patuloy nyo pakikinig. Tuloy nyo po nga pagbigay ng panahon. At ito po ang inyong kapanalig, kasama Brother Ting Arcadio, ang alipin ng Diyos sa buhay na siya naglilingkod. Hanggang dito lang po kami.
At pwede tayo makipagtipan sa Panginoon sa ipapawid sa kanilang oras, araw. At pagkapala ng Diyos ay sumating lahat. Sama ko po rito Lord ng ating mga kapatinan. Lahat po sila. Sila Shena, sila Lita, sila... Okay na, wala po yung pangalan na. Okay lang po. Okay sa lahat po sila na narito ngayon, na nagpuri sa inyo. Sa inyo po lahat. Maraming salamat. At po sila Lita Garcia. Sila, okay na sabi. Okay, salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa patuloy yung pagsubaybay sa programa. Sa po niyong kapatid, Badating Agay. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa mga live stream na napatuloy nakikinig dito. Sa inyo lahat, si Lisa Nicolas from Vietnam, Kati Tunimpit, Pani Baluyot, Teresa Group, Milod de Morano Landscape, Lola Cantero, Mona Lisa, Ramirez Bacor, Shelia from Singapore. Okay, thank you, Shelia, thank you sa ano mo, yung binibigay mo sa aming ikapu. Salamat at pagpalain ka ng Diyos. Maniwala ka, hindi matatapos ng isang taon. Maunlad ng buhay mo. Amen? Salamat po sa lahat ng tumutulong. Lalo na po yung mga nagiging po, yung mga Idol Love Offering. Salamat po sa ila. At tinitsak po sa inyo pagkapala at atin po sa inyo. Huwag niyo pong anuhan. Mahalaga po yung ano. Alin sa mga live streaming, yung mga nakikinig po ko. Alam nyo, yan po yung pinakasikreto pagbibigay. At saka yung araw ng linggo. Yan dalawa lang niya, magawa niya tsaka pag-aakay. Lahat ng kailangan niya, bibigay ng Diyos sa buhay. Alam mo, hindi ko lang alam niyo. Pero kung kayo lang gagawin niya, sa susunod na pagkakataon, maganda na ang buhay niyo. Kaya lang nakakaya ituro. Sabihin niyo, puro pera-pera na. Pero totoo yan ang sikreto. Pag madamot ka, madamot din siya yung Diyos. Subukan mo lumaban. Bigay mo para sa Diyos sa buhay. Subukan mo ng 3 buwan. Sa sahod mo, kaya 3 linggo. Tingnan mo kung may mangyari sa iyo. Tinitsa ko sa iyo, magpapasalamat ka. Totoo pala yung sabi ni Badating, gumanda buhay ko. Pero pag nakalimot ka, yun ang problema. Nawawalan trabaho, nagkakaproblema, bibigat, nagkakasakit. Alam po sa iyo lahat. Maganda nga po na God bless you all.